Magandang araw mga kababayan ko. Muli, nandito si Tito Rawi. Mag-aalay sa inyo ng another vlog about corruption. At katulad ng dati, isang mainit na issue na nakasulukuyang pinag-uusapan at sa mainit na talakayan sa bawat sulok ng Pilipinas. Samahan niyo po ako dito ng isang pagninilay para sa isang awareness o kaalaman para ito ay ating matuldukan at tuluyan ng mawakasan at para sa ating kaunlaran. Mga kababayan, madalas nating marinig ang salitang korupsyon, pero saan ba talaga ito nagsisimula? Marami sa mga kaso ng korupsyon ay nag-uugat sa isang batas na taon-taong pinapasa ng gobyerno. Ang aking pong tinutukoy ay ang tinatawag nilang GAA o naririnig natin madalas sa usapin ng mga congressman, ang GAA o General Appropriations Act. At ano po ba ang GAA o GAA? Ang GAA po na General Appropriations Act, ito po ay ang pambansang budget na taon-taon na nilalargamasa ng ating Kongreso para sa susunod na taon na magiging budget ng ating bansa. Parang budget plan lang po ng pamilya, pero para sa buong bansa ito. Lahat ng gastusin, sweldo ng empleyado, pagpapatayo ng ospital, kalsada, paaralan, etc. ay nakasulat dito. Pero alam nyo ba, ang sistemang ito ng GAA ay hindi bago. May pinagmulan po ito, ang tinatawag nilang PDAF o Priority Development Assistance Fund o ang matunog na salitang pork barrel noon. Noong panahon ni Janet Napoles, kung natatandaan nyo, nabunyag ang napakalaking PDAF scam. Bilyong-bilyong piso ang nawala sa buwis ng taong bayan sa mga peking NGO at ghost projects. Nag-aklas ang mga tao, nagkaroon ng matinding protesta at sa huli, ang Korte Suprema mismo ang nagdeklara ng PDAF ay unconstitutional. Pero kaibigan, ang masakit, hindi naman talaga ito nawala. Sa halip, binihisan lang ng ibang damit, ng ibang pangalan. Tinanggal ang pangalan na pork barrel, no? Pinalitan ng mas maayos pakinggan na General Appropriations Act. Pero sa ilalim, iisa ang laman. Pondo na madaling malustay at gamitin ng mga tiwali. Dito pumapasok ang mga tinatawag na insertions. Mga dagdag pondong inilalagay ng mga mambabatas. Sa papel, magandang pakinggan, kalsada, barangay hall, health center, scholarship, bagong tulay, bagong ganito, bagong ganoon. Pero marami dito na uwi sa mga ghost projects. At kahit may natutuloy, madalas ginagawang pulot gata ng mga tiwali. Kalsadang ilang buwan pa lang, sira na agad. O gusali na substandard ang materyales, mga ibang struktura na halimbawa tulay, mga kalsada, at yung mga flood controls na mainit na pinag-uusapan ngayon, bagamat bayad na, ay hindi man natapos. Huwag na natin pag-usapan yung mga ghost projects na actual na ininspeksyon ng ating presidente at in particular din si Senador Ping Lacson. Lahat ito ay nadiskubre sa kanilang pag-iinspeksyon. Huwag na nating pag-usapan pa yung kontratang overpriced. At dahil dito, ang contractor ay obligadong magbigay ng kickbacks o tinatawag nilang SOP, Standard Obligation Procedure, hindi Operation Procedure, na ito ay ginagawa para maibalik yung pera sa politiko o sa mga ibang kawani ng ating gobyerno. At bakit ba tuloy-tuloy ito?
Kasi mismong Kongreso ang may hawak ng budget. Sila ang nag-aaproba. Sila rin ang naglalagay ng mga insertions. Kaya hindi malayo na ang mismong batas nilalaro nila para sa pansariling interes. Ang mga butas sa sistema, sila rin ang gumawa. Kaya sila rin ang unang nakikinabang. Kaya kahit na inabolish ng ang PDF or PDAF, kahit dineklara ng Korte Suprema na constitutional, bumalik lang ito sa ibang pangalan na GAA. At habang may ganitong kalakaran, hindi malayo na ang patuloy na magkaroon ng korupsyon sa ating budget system. Kaya mga kababayan, ang GAA ay dapat maging instrumento para sa kaunlaran, hindi kasangkapan para sa pangungurakot. Nasa atin din ang laban na ito. Kailangan maging mapanuri lang tayo. Hingin natin ang pananagutan ng mga leader natin. Ang buwis ng taong bayan ay dapat bumalik sa serbisyo ng taong bayan, hindi sa bulsa ng iilan. Tandaan natin, habang nananahimik tayo, tuloy-tuloy ang pagnanakaw. Kung kikilos tayo, may pag-asang magbago ang sistema. Nakakagalit, di po ba? Ako, isang mamamayang Pilipino na nasa ibang bansa, pero nararamdaman ko ang sakit sa nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na sa mga ginagawa ng mga ilang mga mambabatas. Ang corruption po ay labanan natin. Mga kaibigan, muli ko pong hinihingi sa inyo ang iyong patnubay. At kung nagugustuhan niyo po itong aking mga ganitong vlogs, ay please comment, like, share, and subscribe. Gusto ko pong iwanan sa inyo ang isang tanong. Kayo po ba? Ano po ba ang naiisip niyong magandang gawin para ito ay tuluyan nating mawakasan ang korupsyon sa Pilipinas? Marami pong salamat sa inyo muli at magandang araw, magandang gabi at magandang buhay.